Pokwang humingi ng tawad para sa kapatid at nangakong dadalawi ng mag-ama sa viral road rage incident. Nangako ang aktres at komedyanteng si Marietta Subong o mas kilala bilang Pokwang na personal niyang dadalawi ng mag-amang nasangkot sa viral road rage incident. Partikular na ang batang babaeng nakasaksi sa pananakit sa kanyang ama. Sa isang video na ibinahagi niya sa Facebook, humingi ng taus-pusong paumanhin si Pokwang kaugnay ng insidenteng kinasangkutan ng lalaking sakay ng puting Toyota Hilux na kinumpirma niyang kanyang kapatid. Ayon sa aktres, hindi niya sinusuportahan ang ginawang pananakit at malinaw niyang sinabi na hindi siya kampi sa maling ginawa ng kanyang kapatid kahit pa sila ay magkadugo. Giit niya ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan at nilinaw na ang pagkakapareho ng apelyido ay hindi nangangahulugang pareho sila ng pananaw at asal. Bilang isang ina, binigyan diin ni Pokwang ang epekto ng insidente sa batang babae na umiiyak habang sinasaktan ng kanyang ama. Dahil dito, sinabi niyang nais siyang personal na humingi ng dispensa sa mag-ama. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan. At lalong-lalo na po dun sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po akong dyan. Pasensya ka na. Bagamat nanawagan siya na pakinggan ng magkabilang panig ng kwento, inamin niyang mali ang pananakit at hindi ito kailanman katanggap-tanggap. Muling humingi ng tawad ang aktres at nagbabala laban sa patuloy na pagpo-post ng larawan ng kanyang buong pamilya na anya'y maaaring pumasok sa cyberbullying at cyber libel. Iginiit din niya ang karapatan ng kanyang pamilya sa privacy at proteksyon, lalo na laban sa mga umano'y politiko na nakisangkot sa issue kahit hindi naman taga-antipolo. Samantala sa viral video na kumalat sa social media, makikita ang galit na pakikipagtalo, pagmumura at pananakit ng driver ng Hilux sa isang lalaking nagtutulak ng kariton habang kasama ang kanyang anak. Dahil dito mariing kinundena ng Land Transportation Office ang insidente. Sa post ng ahensya, iniutos ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villa Canilao ang paglalabas ng show cause order laban sa driver at sa registered owner ng sasakyan. Kasabay nito, sinuspindi ng 90 days ang lisensya ng driver habang isinasagawa ang investigasyon at posibleng tuluyang ma-revoke ang lisensya kung mapatunayang nagkasala. Giit ng LTO, hinding-hindi kukonsintihin ang karahasan sa lansangan at sisiguraduhing mabibigyan ng hustisya ang biktima ng insidente.